Ready? Ready na. Ready na po. And please turn on your cameras po, no? Para makita po ng speaker natin kung ready na ba talaga lahat yung mga audience. Ready na yung mga notebooks, yung ating mga ball pens. Ayan. Yes. Ready your Okay. notes. Ayan. Thank you for opening your cameras. Ayan, nakita na natin yung mga beautiful faces and handsome faces nila, Tita Ermi. Ayan. So, okay. So, we'll introduce na our speaker. Okay, Tita Ermi, let's go. Sino po ba yung ating na-invite na speaker ngayon, Tita Ermi? Ayan. Hello, Tita Ermi? Ay, andito pa ba ako? Ay, si Tita Ermi pala yung na ano. Ayan. So, ayan, ready na ba? Parang ayaw atang ayaw tayong, na-exit pala si Tita Ermi. Okay. So, ayan. So while waiting no for Tita Armin. So kaya kailangan talaga mag-open ng camera. Feeling ko talaga kaya hindi pa nagsasalita si Tita Armin. Na-exit si Tita Armin dahil hindi kayo nag-open ng camera. Kailangan talaga din yung buksan yung camera. At least 50% ng screen. Kasi tingnan nakikita ko kasi dito yung mga naka-open camera lang. Yung mga walang camera, naka-hide po kasi sa screen ko. Ayan. So, thank you so much, no, sa pag-open ng camera. Ayan yung, ang iba talaga dyan, no? Hello, Mentor Maika. Ayan, nasa ano pa, biyahe pa. Ayan, ready na, ready na, ready? Okay, ready na daw po. So, Tita Ermi, are you back? Nakita ko si Tita Ermi, she's back. Parang Ayan. nawala na si Tita Ermi ng very light Oh, Coach very Apple. Pero light. guys, na siguro just to give you an idea no, sa speaker natin today, ako sobrang privileged ako na na-invite natin siya kasi to be honest, etong training session na to, 'di ba? Hindi naman wala naman tong bayad, no. Wala kayong babayaran for this session. But just to give you an idea, just imagine itong Usana business na pinasukan nyo, the very important and basic skill na kailangan mo talaga matutunan is inviting. 'Di ba? And yung skill na yan, kapag na-master mo talaga, will really give you not just $100, $200, $600, pero more than that, pwede ka kumita ng $1,000 in a week dahil lang marunong kang mag-invite. Sino dito gusto kumita ng $1,000 isang linggo? Type mo Mhm. $1,000 sa chat box. Grabe. Guys, ito just to give you more idea, yung speaker lang naman natin, hindi lang $1,000 in a week yung kinita niya. Ang kinita ng taong to is already $2,000. Grabe. Grabe. In just 1 week. Anong opportunity yung alam mo ngayon na pwede mong gawin online tapos kikita ka ng 100,000 pesos isang linggo? Tama mali. 'Di ba? So, guys, ako kung meron kang ginagawa ngayon, medyo I think you need to pause for a while kung naglalaba ka, nagluluto. This is just an hour session, pero this could change your Usana business. Sabi nga nila Coach Ernie and Coach Apple kanina, no, nahihirapan ka sa business, no, hindi mo alam sino i-invite mo. Baka ito na, baka ito na yung mga sasagot sa mga tanong mo kung paano nga ba, no? Paano nga ba ipo-push mo, 'di ba, yung iyong Usana business. Okay? So I guess andito na si Tita Ermi. Tita Ermi, are you there? Ayan, nandito na si Tita. Ayan. Dito na si Tita Ermi. Nakamute. Ayan. Para mapakilala na natin ang ating speaker. Hello. Mentor, narinig niyo ako? Nawala yung Yes. yung computer. So, bumalik ako sa cellphone. Sige, sige, ano po, Tita Ermi. Take it away, Tita Ermi. Okay, so ready na ba lahat? Yes.
Okay, so ipakilala na natin yung speaker natin for tonight and for today sa Philippines. So magpakilala muna ako sa sarili ko. My name is Ormi Sedeño. Nandito ako sa Alaska Veterans Administration nag-work. PPPS din at Silver Director na sa USANA. So ang ating speaker for today is a certified public accountant, former accounting supervisor sa SM, former finance officer, GFK, Premier Platinum Pay Setter, isang Ruby Director, USANA League Premier. Then Leadership Summit Osaka, Japan, PH Top 13 Growth 2018, Multiple Asia Pacific Growth Qualifier, Cape Town, Sri Lanka, Athens, TEM-UP, Step Up Taiwan Qualifier, Next Gen First Class Elite Circle member, and multi-million piso achiever. So please help me welcome our speaker for today, no other than Coach Gina Maika. Please help us welcome Miss Gina Maika Yap. Hello, mentor. Mentor Jenna. Hi! Ayan, good morning. Pero sa iba daw, good evening or good afternoon na yata sa iba. So, parang all over the world ang audience natin today. So, Yes. literal na medyo kakagising ko lang dito sa Pilipinas kasi Sunday naman daw, di ba? Pero dahil malakas talaga sa akin si Mentor Deo, syempre di tayo papayag na hindi tayo makapag-serve sa Thank team you so and much, Mentor crossline. Jenna. Thank you rin po sa pag-invite. Anyway, marami tayong pag-uusapan but medyo maikli lang naman yung training ko. So if may time pa tayo sa Q&A, yan, pwede tayong mag-Q&A pa. So yan, okay lang bang malaman yan sino-sino yung mga part-timer? Yan, can you type PT na lang, PT. Part-time yan kung part-timer ka and kung full-time ka naman, FT. Ayan, can you type in sa ating chat box? Ayan, namang ang dami namang part-timer. So, guys, congratulations for being here in the training kasi I know marami sa inyo nagpapahinga na dapat pag Sunday, 'di ba? Pero nandito ka, nag-spend ka ng time to get to know your business. So, ang daming part-time. Meron din ako mga nakikitang full-time. Ayan. So, kahit mga full-time rest day yan eh. Pero congratulations, nandito ka at nagpapagaling ka sa negosyo mo. Okay, so congrats to everyone. Nagumising ka and yung iba naman sa US, tutulog ka na siguro yung iba o magdi-dinner ka na yan pero nandito ka sa sa meeting na to. So, well again, congrats. Marami akong gustong i-share sa inyo. Especially, ayan, lately, marami tayong bagong nai-sponsor. So, last week, meron akong 3 bagong sponsor. O, diba? So, ayan, dapat tuloy-tuloy lang. And alam nyo ba, guys, I don't know kung sino yung mga bago, pero nung bago pa lang ako, PPS Run, sabi ko dun sa coach ko, wala na akong ma-invite. O, diba? Tapos 10 years after, meron pa rin pala. So, ibig sabihin, may mga skills lang ako na dapat na aral. 'Di ba? And same thing with you guys. So, I believe may mga skills lang kayong dapat aralin para ma-enhance pa natin yung prospecting, inviting natin. So, ayan, gusto ko na magsimula. So, dahil dyan magpakilala ako. Thank you po sa mga host natin sa introduction. Ayan, pero konting background pa siguro about myself. Yan, this is my full name. Ayan, Jenna May Kayap. I'm a CPA by profession. So, proud naman akong CPA pero di na po ako nagpa-practice ng accounting. Matagal na akong nag-retire sa accounting. 5 years din ako nag-practice pero right now, I'm doing this for full-time already. Ayan, so
Meron pa dito yung mga achiever type ka rin. Yan. Ako rin eh. Ano ako eh. I'm a dreamer. I can say that. So, marami akong pangarap sa buhay. Though before, hindi ko kasi alam yung sana. So, ang career ko, ang goal ko before is more on my career. So, ang goal ko is maging manager at 25, ganyan. So, yun yung mga ginugol ko before. More on employment. Bala ko rin before mag-a-abroad ako eh. Pero hindi ko ah hindi ko na inaituloy kasi nandito na ako sa Yosana. Ayan, wala po akong business background. So this is my first time doing business in Yosana. And then hindi ko to hinanap. So yung ano ko lang, friend ko nung college, siya po yung nagsama sa akin dito. Ayan, wait lang ah. So yung paano ba ako napunta sa Yosana? Na-invite din po ako, syempre. Pero yung pagkaka-invite sa akin, medyo parang ano siya eh, hindi siya kagaya doon sa iba. Ako po kasi ay na-invite sa event ng Yosana. At hindi po ako in-invite ng part-time, hindi po ako in-invite ng business. Ang sabi lang ng friend ko, girl, sama ka sa akin. Ayan. So, pangalan niya si Michelle. Churchmate ko rin siya and a schoolmate. Sabi niya, girl, samahan mo ako sa event namin. Sabi ko, ano meron sa event niyo? Sabi niya, may raffle ng iPad, baka manalo ka. Grabe, no? So, first ko na-invite. Sa iPad lang ako nadala. So, hindi po ako naghahanap honestly ng business because I was 22 years old that time. Fresh graduate, di ba? Alam mo yun yung parang excited pa akong i-practice yung profession ko. So, ayun. Buti na lang. Excited din akong manalo ng raffle ng iPad. And guess what? Di po ako nanalo ng raffle. Pero nakabili po ako ng dahil sa iyo sana. O, di ba? Pero alam mo yon, first time kong ma-meet ang Yosana ng June 12 na yon. And that time, I met a lot of professionals. Na-inspire po ako. Meron isang speaker doon. His name is Clark de Guzman, which is grabe kilala naman natin lahat, 'di ba? Nasa France siya ngayon, sana all. 'Di ba? He's one of our one-star diamond and one of our million-dollar club. Grabe naman, 'di ba? One of our youngest na nakakuha ng million-dollar club. So this person, nag-talk siya. Same kami ng background, 'di ba? He started the business 21, mas bata pa sa akin. Nung time na yon, 'di ba? And 24 that time, he was awarded as one of the Ruby director. 500,000 a month at age of 24. Sabi ko, anong ginagawa ko sa labas, 'di ba? Ang sipag-sipag ko doon. And yet, di naman ako umaabot kahit doon sa 10% lang doon. 500,000, 'di ba? Wala pang, actually, 15,000 lang pinapasweldo sa akin ng SM, 'di ba? So sabi ko, may ginagawa sila dito. And knowing professionals, di ba, hindi naman yung basta-basta magjo-join sa mga hindi okay na company, hindi okay na mga products. So, nakita ko sa Yosana na legal, moral, ethical, but hindi natin tatrabahuhin din. So yun, because of that, ako na po yung nagpa-invite sa friend ko. Sabi ko sa kanya, paano niyo ba ginagawa? Na-curious na ako, ganyan. So, to cut the long story, di ba? Ayun, nagpa-present po ako. Nagpunta ako dun sa office ng Yosana sa Makati. And yun, present nila sa akin everything. So, nagustuhan ko yung product, nagustuhan ko yung business, di ba? Though first time ko nagagawin yung Yosana, ayun, naisip ko lang na sa comfort zone ko, yes, kumikita ako ng kakatiting, di ba? And if I will just continue to pursue kung yung comfort zone ko lang, wala eh, walang magic, 'di ba? And sabi ko, sa iyo sana ang daming magic na nangyayari sa buhay ng mga tao. So I want to get out of my comfort zone. And sometimes outside your comfort zone, that's where the magic happens. Tama ba? So ayun, nag-decide akong mag-start kasi gusto kong maiba yung direction ko naman. This is how most people live their life. And sabi ko nga, grabe no, alam mo yon, a lot of people are just surviving Monday to Friday, 'di ba? Nagko-complain. Marami ba kayong naririnig na nagko-complain? Hirap ng buhay, ganito ganyan, paulit-ulit na lang 'yan. Tama ba? Maraming ganon. Pero wala namang ginagawang bago. Correct? So parang sabi ko, ayokong dumating dun sa point na alam mo yun, wala akong ginagawang bago tapos nagko-complain na lang ako hanggang sa tumanda na ako. So ayokong dumating yung ganon. And ayun, this is how I want to live my life, 'di ba? I want to live in freedom, 'di ba? Yung pwede akong pumunta kahit saan, yung alam mo 'yon, healthy, 'di ba? Yun yung mga gusto kong buhay. Kaya nag-decide ako na
sabi ko, sige, why not i-try natin tong business na to. So that's why I joined. Nanghiram po ako ng capital. Yan, may mga nangutang pa dito. So ako po yun. Di naman ako nahihiya kasi isa yun sa mga greatest decision ko rin in my life, 'di ba? Ayun, so I join you sana. In-expect ko na, 'di ba, na alam mo yun, this is something na hindi ko alam before. Pero nagulat ako, 'di ba? Akala ko smooth sailing lang talaga na mag-training ako, matututunan ko na lahat. Pero reality, may mga challenges din talaga along the way. Meron ba dito yung nararanasan mo na yan? Yung grabe, yung ups and down ng business mo din, 'di ba? Yung nakaka-experience ka na ng mga zine zone, yan, mga ganyan. Nire-reject, yan. So, normal po yan. So, okay lang yan, 'di ba? Sabi nga, ang business na to, punong-puno ng mga emotional roller coaster. Pero okay lang yon, 'di ba? Kasi guys, you just need to endure. For sure, lagi tayo may natututunan sa lahat ng mga experience natin dito. And pag nag-endure ka, marami ka talagang pwedeng marating, 'di ba? Right now, I can say worth it lahat ng journey because grabe, ang business nga ko ngayon, so hindi lang Pilipinas, so I built also my business internationally. Made millions of sales, traveled the Philippines and abroad, 'di ba? Right now, isa na sa mga speaker nyo ngayon. Grabe naman. 'Di ba? And ang pinakamasarap sa feeling, marami ka na ring natulungan ng mga tao sa labas in terms of health and finances as well. And right now, isa na nga po rin ako sa mga Ruby Director ng Yusana Philippines. So, pwede na ba yung $2,000, 'di ba? Sa isang linggo. Grabe, no? Kalahin mo yung iPad lang pinunta ko dito, pero grabe na yung nangyari sa akin sa Yusana. And yun, 3 years ako nag-part-time. Right now, I'm doing this for full-time na. So, 7 years na full-time na rin ako dito sa business na to. So, grabe, grabe, grabe talaga. Ayan, sobrang blessing. I'm sure, diba, a lot of you are looking forward. And continuously mag-look forward lang talaga kayo kasi grabe yung blessing na meron dito sa business natin. Okay, walang mag-quit. Laban lang ng laban. Ayan. So, anyway, punta na tayo sa pinaka-topic ko for tonight, 'di ba? Tonight sa US, today sa today sa Pilipinas. So, I'll be discussing about prospecting and inviting. Yan. Meron ba dito nahihirapan kang mag-prospect or mag-invite? Ayan, can you type me if that's you? Yung medyo challenge ka sa prospecting, inviting. Yung kaya mo namang mag-present, pero wala ka kasing ma-present. So, meron ba? Ayan, medyo madami-dami tayo na nahihirapan. Okay, hopefully, diba, matulungan ko kayo today and ayan, madami-dami tayo. So, okay, umpisahan na natin, no? Actually, ang prospecting inviting is a skill. So, hindi siya talent. Meron akong mga naririnig, ay, ito kasi magaling siya dyan. Ako kasi hindi ako talented. O, diba? Actually, hindi po siya talent. It's a skill. Ibig sabihin, it's something na naapag-aaralan. It's something na nade-develop. Diba? And ang prospecting and inviting, yung sponsoring kung tawagin, nag-uumpisa siya sa tamang foundation. Ayan. Ano kaya ang tamang foundation ng sponsoring? Diba? Yeah, meron ba makakahula dyan? What is the right foundation of sponsoring? Ay, feeling ko wala makakahula, so sabihin ko na, no? The foundation of sponsoring is having the right mindset. Diba? Ayan. So, bakit? Bakit ko nasabi yan? Pag right ang mindset mo, nagiging tama yung approach mo. So, para mas ma-distinguish natin kung ano yung right mindset, papakita ko muna kung ano yung wrong mindset. Diba? Pag nag-i-invite tayo. So, ayan. So, tayo medyo self-check tayo today. Yan, check nyo kung medyo, ay, ganito na ba ako or hindi naman. Ayan. So, when you say wrong mindset, ayan, madalas, ganito yung nangyayari pag nag invite ng may wrong mindset. Yan, lumalabas yung needy ka, yan, medyo desperate mode ka, and medyo parang may takot ka talaga. Ayan, so, ano yung mga sinasabi madalas ng mga may wrong mindset? Diba? Sana sumali siya kasi kailangan ko mag-PPS. Yan. O, walang masama kasi alam ko marami dito gusto mo talaga mag-PPS. Pero kung i-invite mo lang yung tao kasi gusto mo lang mag-PPS, wala na ibang reason. Medyo nasa needy mode ka dyan, diba? Sana mag-join siya para magka-downline na ako or need ko talaga makabenta na, yung mga ganyan.
Guys, pag medyo nasa ganyang mindset, mahirap mag-invite. Kasi bakit? Ikaw yung may kailangan. Tama? And madalas, pag wrong yung mindset mo, nagiging wrong yung approach. So, lumalabas yung needy ka nga, desperate ka, medyo fearful. So, ito yung maririnig natin sa mga wrong mindset, diba? Friend, baka interested kang mag-business, check mo lang walang mawawala. Ayan, yung mga ganyan. Needy, diba? Walang mawawala. Check mo na to, dali na please. Oh, grabe, nag-please pa. O, diba? Grabe naman yung walang ka-posture. So ano pa, gusto mo ng extra income, okay na sana eh. Tingnan mo lang, I badly need your help. Grabe naman, nakikiusap ka talaga, 'di ba? Okay ka lang, 'di ba? So guys, pagka medyo may mga ganyan kang approach, so alam mo na, red flag, 'di ba? Tigil na natin yung mga ganyang approach. Why? Because ang mafe-feel ng need mo ay kailangan lang ako nito kaya ako kinakausap. Tama ba? So, I hope hindi ganyan yung mindset natin when it comes to inviting. So, ano naman yung right mindset? Ayan. So, alam niyo na yung wrong, no? So, mas mabilis nang ma-distinguish yung right. When you say right mindset, you are the one giving favor. 'Di ba? You are the one helping. 'Di ba? And lalabas talaga ang kumpiyansa mo pag tama yung mindset mo. 'Di ba? Sa totoo lang, guys, totoo yan, ikaw ang makakatulong at posibleng magpabago ng buhay ng mga prospect mo. At ikaw din na nagbibigay ng pabor, ikaw ang may alas. So, tandaan mo, ikaw ang CEO. Correct? Kakabukas mo lang ng malaking company. Ang iyo sana, this is $1 million business. Hindi mo kailangan mag-please sa tao na sige na check na nila kasi nga, sobrang ganda ng business mo. And ₱1 million, di lang ₱1 million, actually $1 million business. And you're giving favor to people. You're actually looking for the right people for your business, 'di ba? So, mag-iinvest ka ng oras, tama ba guys? Mag-iinvest ka rin ng panahon mo para i-guide at turuan sila. Hindi mo lang naman sila papajoinin dito eh. Ko-convince mo sila kasi nga bibigyan mo sila ng effort mo. 'Di ba? So, kumbaga, i-convince ka rin nila, 'di ba? Na deserve nila yung oras at effort mo. Kasi CEO ka eh, busy ka rin, 'di ba? So, with that kind of mindset, I believe mas magiging tama yung approach mo sa mga tao. So, right mindset always lead to right approach. Correct? So, bigyan ko kayo ng idea. Ako simple lang ako mag-invite eh. So, kasi naiintindihan ko maganda yung negosyo na ginagawa ko. And I'm giving favor to people kapag sinashare ko to sa kanila. So, pag nag-invite ako, hindi ako yung, please, sige na, check mo na. O, diba? So, ganun to lang ako mag-invite, napakasimple. Sabi ko lang, uy, friend, may bago ako in-expand na business. Naghahanap ako ng potential partner. Naisip kita kasi isa ka sa mga trusted friend ko. Ayan, or kundi naman, I think isa ka sa mga pwedeng mag-benefit. Yung mga ganyan. So, kumbaga, they need you more than you need them. Okay, ano pa? Friend, meron akong side hustle ngayon, sobrang okay. Naghahanap kami pa dito, baka gusto mong i-check bago ko ibigay sa iba. O, di ba, may posture ka kung ayaw mo, bigay natin sa iba, di ba? So, hindi ka yung needy, you're giving favor to them na pinapauna mo siyang i-check. Kasi, if not, ibigay mo sa iba. Alam mo, pag ganyan yung approach mo, somehow, yung mga tao, parang, ano kaya yun, no? Mas nako-curious sila. Okay, minsan ganito, friend, may papakita ko sa'yo, I think makakatulong to sa'yo. So, kumbaga, ang iniisip mo, hindi yung need mo, pero yung need ng iba. Alam mo, sabi ko nga, achiever type din ako, di ba? Pag may sinet akong goal, kukunin ko talaga yan. Pero kahit gaano ko ka-achiever at ka-goal getter, pag may kausap akong tao, ang lagi kong iniisip, ano yung magagawa nito sa life nila. 'Di ba? More than my need. Ang iniisip ko is ano yung pwedeng magbago dito sa tao na to. What if itong next kong kausap is actually my next goal director? So doon ako na-excite, 'di ba? Kasi ang lagi kong iniisip, what if alam ko na maging diamond director to, gold director, pero di niya palang alam ngayon. So paano ko siya kakausapin? Anong posture yung meron ako? Tama ba? Mag-iiba. Mag-iiba yung the way mo silang kausapin, lalo na pag tama yung mindset mo. Lalo na pag ang mind mo is, hindi ako yung may kailangan, pero I'm just sharing the blessing na meron ako. Meron po akong meron ako isang nakausap, isang friend ko, and nagising ako sa katotohanan na, shucks, oo nga, no, blessing pala talaga tayo. Kasi nung di ba yung, alam mo yun, normally, ina-invite ko to, presentan ko. Tapos etong tao na to, sabi niya sa akin, after ng presentation, Zena, thank you kasi
nagpe-pray talaga ako ng ganito matagal na. Tapos alam mo yun, di ba minsan nagpe-pray din tayo ng partner, pero sa totoo lang, yung mga potential partners natin sa labas, nagpe-pray din yan. Maybe for their health and opportunity. And tayo yung answered prayer sa kanila. Tama? So, huwag kayong mahiyang i-share. At the end of the day, sila naman magdi-decide eh. Di ba? Sila naman magdi-decide. So, kumbaga, ah, kung sila yung magde-decide, tanggalin mo yung burden sa sarili mo sa outcome. Sometimes kaya tayo natatakot because gusto natin, pag in-invite natin, magjo-join. Paano pag hindi nag-join? So may fear. Tanggalin natin yung ganong fear. So, para mas mabilis, focus ka lang sa tamang control, sa kung ano yung makokontrol mo. Si Lord na bahala kung sino yung ibibigay niya sa yung partner. So, might as well, di ba? Invite mo lang lahat. At the end of the day, sa'yo sana numbers game naman yan. Damihan mo lang yung kakausapin. Ayan. So, anyway, nakita ko sa comment, third party. Ayan, totoo yan. Itong mga pinasan ko dito na mga scripts, pwede mo yan gawin on a third party approach. Let's say, uy, may kilala ka ba na naghahanap ng business? Ayan. Ito, meron akong ginagamit ngayon na term. Crowdsourcing. Ayan. Uy, friend, crowdsourcing lang. Naghahanap kasi ako ng potential business partner. Ayan, pwede nyo gamitin yun na. O, alam nyo na. Share ko yung mga secret ko sa inyo. Ayan. Guys, pag nag invite tayo, keep it short and simple. 'Di ba? So, yan yung tip ko sa inyo. Number 1, wag mo masyadong pahabain. Yung parang lahat na sinabi mo, parang sa movie lang, kailangan magpapa-curious ka. Kasi, pag sa movie, pag sinabi mo na lahat, 'di ba? Hindi ka na manonood sa sinihan. Pansinin mo, meron kang gustong-gustong movie, tapos kunento mo sa friend mo, sabi mo, friend, panurin mo to, sobrang ganda. Showing pa ngayon, ganito yung nangyari, ganito yung ending. Ay, naku, maiinis lang yun sa'yo. Bakit? Kasi nga, alam mo yun, sinabi mo na lahat, di ba? Kailangan magpa-curious ka. Magpa-curious ka lang. Keep it short and simple. So, yun, pansin nyo, yung mga invitation ko, napakasimple. Pag tinanong ako anong ginagawa kong business, ano yan? Di ba? Usually, tatanong naman talaga. More in dropshipping na may partner kami US company for this. Pakita ko sa'yo. Ganun lang, pakita ko sa'yo, tapos ask na ako ng schedule agad. Kasi, yung mga tanong niya, sasagutin ko naman yun lahat sa meeting eh. 'Di ba? Kaso, pag sinagot ko lahat ngayon, ay di, hindi na siya mapepresenta ng maayos. Correct? So, be excited, always be excited, and maintain posture. Yun yung sinasabi ko. So, wag mo nang sabihin yung mga, please check mo na. O, di ba? Kasi alam mo yun, parang naghahabol. Alam mo, pag naghahabol ka, lalong tatakbo yun. Correct? Try mo kayang maglakad, tapos may humahabol sa'yo. Di ba tatakbo ka kahit di mo alam? So, ikaw yung habulin dapat. Yan. Gusto mo ba ikaw yung naghahabol, ikaw yung hinahabol? Dapat ikaw yung hinahabol, di ba? So, talk with conviction. Ayan. So, sabihin mo lang sa kanya, friend check mo kasi if you want, sabi ko, I suggest ma-check mo. Ayun, yun, ginagamit ko rin yung term na yun, I suggest. Kasi yung pag-suggestion lang, di siya namimilit, di ba? Meron kasi akong friend, sabi niya sa akin, ganito sabi ko sa kanya, um, college friend ko siya, sabi ko, friend, meron akong negosyong ine-expand, naisip ko kasi kayo sa college, bago sana ibang tao. Prefer ko kasi kakilala ko talaga. Tapos sabi niya sa akin, okay naman yan eh, kaso nga lang, sobrang busy ko ngayon, di ko yan mabibigyan ng time. Pero naghahanap din talaga ako sana ng business, pero hindi pa ngayon. Ganon. O, di ba, paano pag ganon ang sinabi sa inyo, tatantanan nyo na ba yan? Siyempre ako hindi pa, meron ako mga last hirit dyan. Sabi ko sa kanya, ganun ba? I see, sabi ko, sobrang busy nyo pala talaga. Tapos sabi ko sa kanya, pero ako I suggest, maganda ma-check nyo pa rin. Kasi, itong business na to, naman siya, output-based. Tapos, ayun, pwede nyo isingit sa ibang mga time nyo, like weekends, ganyan. Saka, friend, the pay is really good. I suggest makita mo muna. Pag hindi talaga okay, edi, bigay ko na lang sa iba. Tapos parang na-curious siya kasi sabi ko kasi pay is really good, ganyan. Tapos pwede naman output-based naman to. So, wala naman kaming required time and all. Tapos sabi niya sa akin, sige, check ko. Pero weekend lang ako pwede kasi busy talaga ako pag week. Sabi ko, sige, Saturday is good sa akin. Mga 11, okay ba yun sa'yo? Or 1? Sabi niya, sige, okay naman ako ng ganun. So, alam mo yun, napresentan ko siya. Alam mo ba, nag-pay in 500 points.
Grabe, no? So, imagine nyo, huwag nyo agad susukuan pag kunwari sabi, busy, ganyan. So, medyo ano pa, i-entice nyo pa siya. Pero, I suggest lang, o di ba? I suggest lang. Hindi yung, sige na, friend, check mo na. Hindi gano'n, yung parang eager na eager ka masyado, di ba? I suggest, pero sabihin mo lahat ng benefit. Tapos medyo mag-step backward ka sa dulo na, pero sige, kung hindi, okay lang, bibigay ko sa iba. O, di ba? O di, kagat siya ngayon, di ba? Ayan, o di, alam mo yon. So, it's a good thing. Kasi imagine mo, ang daming natulungan ng product sa family niya. Tapos, grabe ngayon, kumikita siya ng 5 to 10,000 per week. Grabe, no? Buti na lang. Kaya naman pala ng schedule. Kailangan lang makita niya yung Yasana. So, wag niyong pangunahan ng prospect ka. So, ang goal niyo, mapakita niyo muna sa kanya. Wag niyong isipin agad na, ay, hindi to pwede, ay, hindi ganyan. Ayan. Pero guys, kahit gaano katama ang approach natin, minsan, hindi tama yung market. Tama ba? So, o baka hindi lang timing, I don't know. Kaya guys, ito, isa sa mahalagang matutunan nyo sa business na to is how to spot the right market. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng clue. Paano nyo malalaman kung tama yung market. So, number 1, ready na yung mga may cash and credit card. Ayan. Di ko naman ini-exclude yung mga wala, 'di ba? Pero at the end of the day, business tayo eh. Or yung mga may budget sa health usually, yun yung may ready na, 'di ba? May cash, may credit card. Ayan. So, sila yung mga magandang isama kasi ready na to invest. So, pangatlo, may credibility. So, ito yung mga tao na, alam mo yon, very credible. Sila yung mga gandang isama rin sa business kasi once na sila yung gumawa ng negosyo, kayang-kaya nila. Kasi katiwa-tiwala sila. O, diba? Ayan, number 4, they have contacts, they have network. Ayan, that's why maganda sa lang market din. And number 5, compelling reason. Yan, pwedeng walang pera, 'di ba? Pero kung yung tao na yun napaka-motivated sa buhay, gagawa niya ng paraan. Tama ba? Ayan, meron pa dito yung mga gumawa ka lang din ng paraan. So, tayo yung nasa may compelling reason. So, isa po ako doon. So, walang cash, walang credit card, pero may compelling reason. 'Di ba? Motivated sa buhay. Kaya nandito po ako ngayon sa iyo sana. 'Di ba? Ayan, so how to spot yung may mga compelling reason, 'di ba? Usually sila yung mga achiever, yung mga masisipag, 'di ba? Alam mo yun, matsatsaga. And ano ba, pwedeng classmate nyo yan, tapos kilala nyo siyang ganun na. Ayan, pero kung hindi nyo pa alam, tapos magpe-present ka na, hindi mo alam yung mga dahilan niya, kung bakit niya ginagawa bakit niya potentially gawin, pwede mo naman tanungin. 'Di ba? So, ako, bago ako mag-start ng presentation, usually, lagi kong tinatanong, uy, bakit mahalaga pa sa'yo kumita ng extra income? Ganyan. Sabi mo na, kumita ka ng extra income dito, anong matutulong nun sa'yo? Ayan. Or pag kumita ka ng extra, anong pinakamalaking benefit nun sa'yo? Or pwedeng pag kinakausap mo siya, tapos in-invite mo siya, tapos sabi niya, sige ako po, kunwari third party or friend na may hinahanap ako, sige, pwede ako, check ko. Tapos pwede kong tanungin siya, bakit kailangan mo pa ba? Ano magtulong din pa sa'yo nito? Ganyan. So, in that case, malalaman mo yung mga needs na. Mahalaga din yung malaman mo yung reason why niya kasi yun yung mga magagamit mo sa closing. Kasi kesa banat ng banat ka lang, always remind them kung ano yung reason why nila. Kunwari, may mga objection na sila, kaso friend, hindi ko kasi alam mo yung mga ganito. O, diba? Pwede mo sabihin, okay lang yun, maaral naman natin yan dito eh. Tapos sabi mo sa kanya, ito pag naaral mo to, di makakapag-retire ka na. Kasi yun yung sinabi niyang reason, o di ba? So at least match. Kesa naman kunwari di naman siya ayaw niya pala ng kotse, di ba? Tapos ikaw naman, aralin mo para makabili ka ng sasakyan. O di wrong ka na doon. Kasi nga, hindi naman match yung binibigay mong sa kanya, yung pang-entice ba, kaysa doon sa gusto niya talaga. So, always know ano yung reason ng client mo. Kasi iba-iba naman ang need ng tao. Pwedeng product talaga yung gusto niya, di doon mo siya i-push. So, para magamit mo na yung product kung naman mawala sa'yo. Yung mga ganyan. So, always know the reason of your clients. Ayan, minsan ginagawa ko rin, hinahanap ko rin yung mga reason nila kapag nakikipag-checkahan ako. Ang tawag doon, forming. Yun, nagtatanong-tanong ako about sa kanya na, sipag mo naman, may mga binubuhay ka pa dyan, ganyan. So, parang nalalaman ko yung mga ganong nila,
situations nila sa life. So, yun yung isang reason ko kung bakit ko rin sila mas mai-invite. Ganyan. Okay? So, are you learning so far, guys? Matatapos na ako pala eh. So, anyway. So, okay. Ano pa? Ano pang matuturo ko? About social media naman, pag-usapan natin. Actually, ang social media, that is one of the greatest tools pagdating sa sa prospecting. Yung mga market natin, madalas makukuha natin yan sa social media din natin. Tama ba? Ayan. So, ito yung mga tip ko sa inyo pagdating sa social media. Ang nyo, ang Facebook nyo or social media accounts nyo, Facebook, ano pa ba, Instagram, Bumble, yung mga ganyan. Dating app pala yung Bumble, pero feeling ko social media ko na rin siya. So, ayan, yung mga social media na yan, ano yan, that is your billboard. 'Di ba? So, maganda nakikita ng mga tao na maganda yung profile mo dyan. 'Di ba? So, guys, kung meron pa dito na ang profile pic mo ay hindi mo totoong mukha, baguhin mo na. Ayan, kasi baka mamaya magchat-chat ka sa mga friends mo. Sino to? 'Di ba? Iba yung itsura, 'di ba? So, ayusin natin yung profile natin kasi yan nga yung billboard natin. Kailangan sa Facebook mo, ma-reflect mo dyan yung sino ka ba? Ano ba yung binabrand mo? 'Di ba? So, I suggest mag-post tayo dyan regularly. Kasi, para makita nila na active ka in using your social media. And of course, yung mga post kasi na yan, yung mga nagla-like dyan, yan, mga prospect mo rin yan. 'Di ba? Mga nagla-like ng my day mo, yan entry for conversation. So for example, ah nag-post ka, may nag-like. Ako minsan pini-PM ko yun, free, nakita, uy, thank you sa like salamat sa suporta. Gumaganon ako. Yung parang pa-joke lang. Sabihin ko, kumusta ka na? Nakita ulit sa Facebook, ganyan. Ganun lang. So, it's an entry point para makipag-converse. Kaya, post ka lang ng post. Ganyan. At saka dumadami tumataas yung algorithm mo. So, yung mga abangers na tinatawag, madami sila sa social media. Kaya, ano ka dyan, mga nakaabang sa success mo yon, post ka lang ng post. Kasi, naku, one day magtatanong yung mga yan. Or kung hindi man, magugulat ka. Kasi, minsan, feeling ko hindi sila nakaabang, pero, ang dami nilang alam about sa akin. Pero kailangan mo lang i-approach. Kunwari, chinat ko, never kong nakitang nag-like, never kong nakitang nag-comment. Tapos kunwari, uy, kumusta? Ngayon lang kita nakita kunwari sa viewers mo sa My Day. Ayan, maximize mo yung mga My Day. Kahit hindi nag-like, nakita mo, uy, first time nito nag-view ah. Uy, friend, kamusta ka na? Nakita lang kita sa viewers. Saan ka na ngayon? Yung mga ganyan. Tapos sabi niya, okay naman. Uy, grabe, punta ka pala sa ganito, ganyan. Ang daming sinabi na, uy, congrats pala, ano ka na pala, engaged ka na pala, mga never ko 'to nakita nag-like, 'di man nag-comment, pero ang dami niyang alam about sa akin. O, 'di ba? So, ayun, malalaman mo, makakaabang 'yan, mga 'yan. So, your social media, you can also use Reels kasi ang Reels nga daw ngayon marami yang engagement, maraming views. So, aralin mo na paano gumawa niyan, 'yan. Maraming template. Alam mo ang bilis lang pala kasi nga kahit hindi ka magaling sa mga ganyan. Hanapin mo lang yung kunwari sa Instagram, use template. Tapos i-edit mo lang yung mga picture or download ka ng CapCut. Ayan, may mga doon, may mga templates doon. Tapos papalitan mo lang yung mga picture or video. Ang bilis, mukha kang expert, diba? So may mga third-party application na pwede kang gamitin sa social media mo. Ayan, build curiosity, build your brand. Dapat alam nila nagbi-business ka. So post something na they will know that you're doing business. 'Di ba? Hindi yung para kang ninja na bigla ka lang negosyante, 'di ba? Tapos hindi man lang nag-reflect sa social media mo. So, make them curious about you. Kung bago ka magnenegosyo, pwede kang mag-create ng post na just started a new business, so excited. Mga ganyan lang. Ayun, so build something na ma-curious yung mga tao na you're doing something. Ayan, may recent post ako. Ang tawag ko doon is passive advertising post. Ibig sabihin, pinost ko lang siya. Tapos, inaantay kong mayroong mga mag-inquire, mga ganyan. So, dalawang klase yan yung active advertising. Ibig sabihin, you're really approaching people. 'Di ba? Yung passive naman, nagpo-post ako, tapos tinitingnan ko sino yung magre-reply. So, ayan, may mga ganyan ako from time to time, passive advertising post. So, ito yung example ko, latest lang to, February 20. So, last week, 5 days ko pa lang siya napopost. Kinopya ko lang yan Pwede mangopya dito.
So, opening batch 2, sabi ko, I'm looking for 4 partners this week who wanted to start their dropshipping career. Ayan, you'll be needing ganito, ganyan, ganyan. So, plus a chance to travel the world for free. Ayan. Ayan, nilagay ko yan dyan. Tapos, naglagay ako ng picture ko na nasa travel. Ayan. O, diba? Or, basta maglagay ka ng picture mo na makaka-attract din sa kanila. Alam niyo ba, ang dami nag-inquire dyan. Nagulat ako. May mga nag-PM, uy, anong ginagawa mo? Ganyan-ganyan siya. Ano yung dropship? Ganyan-ganyan. Eh, meron akong in-screenshot dito na sample convo. So, eto naman, bukod dun sa, eto, hindi siya nag-reply, hindi rin siya nag-like dun sa post ko na dropshipping, ganyan-ganyan. Pero, ako kasi, pag may mga nakikita akong may date, kinokomentan ko. Kagaya nito, nag-post siya ng about sa anak niya. Sabi ko, cutie, mga ganyan. Tapos sabi niya, hi daw, Ninang, pero di ko naman yun inaano. Niloloko niya lang ako. Tapos sabi niya, uy ate, ano nga pala yung sa dropshipping business mo? Oh, grabe no. Minsan nahiya lang sila, pero pag nauna kang mag-chat, magtatanong pala. O paano niya nalang may dropshipping ako? Eh di, nakabalandra yun sa, ko, sa Facebook ko na actually, yung cover photo ko nakalagay, founder of a portable dropshipping business. O, di ba? So, kahit anong kahit hindi ko pa siya ina-approach, alam niya may negosyo ako. Tama. Kaya ang ganda ng social media. Yung mga post ko na from time to time, may mga ganun ako. Alam nila, nagnenegosyo at alam nila naghahanap ako. So, may mga nagtatanong. 'Di ba? Sabi ko, middleman kami. O, ganito lang explanation ko. Napakasimple. Middleman kami pero more on online. Pwede ko pakita sa'yo. Sabi ko, mayaman ka na, di mo na to need. O, 'di ba? Sabi ko, do mayaman ka na, di. O, yan yung mga one step backward para may posture ka pa rin or medyo light lang. Sabi niya, baliw ha, kailangan ko ng sideline pambayad ng mga utang. Sige, sige, saan ka na ba niyan? Sabi niya, Bulacan, ganyan. Sa akin, tinatanong ko yung location kasi para titingnan ko kung pwede ba kaming face-to-face or Zoom. Dahil Bulacan pa siya, di ba makapunta ang Bulacan agad, may iba akong mga schedule. So sabi ko sa kanya, sige, set tayo ng Zoom. So ayun, in short, nakapag-Zoom kami. Di pa siya nagjo-join, pero guys, di ba, siya yung nag-update sa akin. Malapit na akong maka-join sa ganito. Nag-iipon talaga siya ng pang capital niya. Tapos, ina-update ko siya from time to time. Last time kasi meron akong presentan. Tapos sinend ko sa kanya yung picture. Di ba usually nagpi-picture yan after presentation. Sinend ko yun sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, oy friendship, ito yung na presentan ko kanina. Super positive na to. Nabitin lang ng konti sa puhunan, ginagawa ng paraan. Kung kaya mo maunahan, go lang. So sabi niya, sige, sige, ito na, ganyan, ganyan. So ina-update ko pa rin siya. O, diba? Yun, ganun sa mga follow-up. O, diba? May bonus pa akong tips sa follow-up. So anyway, by the way, ito yung isa pang nakita ko nag-like, hindi siya nagtanong, 'di ba? Nag-like lang siya. Tapos nagkakwentuhan kami niyan kasi nga nakita ko siyang nag-like. So, piniem ko, sabi ko, actually itong tao na to, medyo di ko siya natatandaan. Hindi ko alam, inad ko lang yata siya sa Facebook, pero common friend namin yung pinsan ko sa kuya ko. Tapos na-realize ko, pala siya, office mate ng pinsan ko at ng kuya ko dati. Tapos ako, nakiki-friendship ako sa kanya. Hindi ko naman siya kilala talaga. Pero nakita ko, nag-like siya dun sa dropshipping post ko. Tapos, edi piniem ko siya. Sabi ko, uy, Glee. Sabi ko, sorry, di ko matandaan. Saan nga tayo nagkakilala? Kasi nakita ko friends tayo. Tapos sabi niya, uy, office mate ako ni ganito, ganyan. Tropa ko yon mga yon. Sabi ko, ay, okay. Sabi ko sa kanya, pala, friends mo pala sila, ganyan, ganyan. Tapos yun, medyo nagtanong-tanong ako sa kanya ng mga info like, sabi ko sa kanya, pero doon ka pa rin sa school. Doon kasi sila magkakatrabaho. Ayun, always start doon sa common nyo. Diba? Tapos sabi niya, hindi na, wala na ako dyan. Saan ka na ngayon? Tapos sinabi niya yung work niya, ganyan, ganyan. Sabi ko, so work from home, ganyan, ganyan. Tapos night shift daw siya. Sabi ko, ang sipag mo ha. Kasi hindi ka na natutulog dyan. Tapos ito yung sinabi niya. Sabi niya, tiyagaan na lang muna kasi pambayad ng bills. Ayan, yan yung sinabi niya. Eh di, nireplyan ko. Sabi ko, speaking of pambayad ng bills, kasi niyaantay ko saan ako mag-entry eh. Sakto, napag-usapan na yung finances. O di, nag-entry na ako. Sabi ko sa kanya, speaking of pambayad ng bills, nakita pala kita, nag-heart ka dun sa dropshipping ko na post. Gusto mo ba i-check? Sakto looking pa ako this week. Ayan. So, ngayon, binura ko na yung iba ng mga personal conversations namin. Hindi naman mahalaga yun dito. So, ayan. So, sabi niya, ni-heart ko lang po. Ayan, ni-heart ko lang po as support. Sabi niya. Pero check ko po. Diba, nahiya pa siyang konti. Sabi niya,
meron din po akong friend na into e-commerce. Share ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, thank you sa support appreciate it. Sabi kong ganyan. Sabi ko, pwede kong pakita yung concept sa'yo via Zoom. Tapos sabi ko naman, sabi niya, anytime po, full support, kahit sino sa Newsweek ko. Oh, di ba, ang bait? Ganyan. Tapos sabi ko, uy, tomorrow may available time din ako. Ay, may available time ako, if in case. Tapos, yun, nag-set kami. Tapos sabi ko pala sa kanya, di ba, may isasama siyang friend na taga e-commerce. Sabi ko, sige, kung pwede naman siya. Pero kung hindi, okay lang din. Pwede rin ikaw muna para you can give more info to her later. Ganyan. Tapos yun, siya lang yung nagpunta. And right now, guys, na-enroll ko na siya kahapon. O, di ba? So, she's an operation director sa isang US company. So, ayun siya. Ayan. So, anyway, hopefully may mga nakuha na kayong tips so far. 'Di ba? So, uh, just continue to talk to people, talk to people, talk to people. Yun naman talaga yung sekreto, 'di ba? Always start a conversation. So, ano yan, palagi kang mag-comment sa stories, sa mga FB posts kasi people wants attention kaya nga sila nagpo-post eh. So, give attention, 'di ba? Ayan, tapos magtanong ka lang ganyan, "Uy, may work from home ka ba?" Ayan, minsan mga ganyan yung mga entry ko. Ayan, I maximize yung mga my birthday, ang binabati ko lahat. Lalo na 'pag di ko na nakakausap. Kasi 'di ba, parang minsan ang awkward mag-invite 'pag never mo nang nakausap, 10 years ago na yung last, mga ganyan. So, yun, you can start greeting them lahat ng occasion, batiin mo na, 'di ba? Kasi hindi naman yan magke-question ba't mo siya binabati ng happy birthday, 'di ba? So, alam mo yun, that's why magtanim ka ng mga conversation sa mga tao. Ganyan. Puwede ka rin naman maging direct like, "Uy, Kim," 'yan sample, "Kamusta na? May ask pala ako sa'yo." Ayan, minsan puwedeng ganyan. So, find something in common. 'Yan, ginagawa ko rin 'yan kapag gusto kong mag-start ng conversation. Kahit ano na lang talaga. For example, nakita ko siya nag-post ng dating school namin, "Uy, bumalik ka ng school," mga ganyan. O kunwari nag-travel siya sa ganitong lugar, "Grabe, gusto ko rin diyan pumunta." Ganyan, mga ganyan. Comment-comment ka lang, find something in common, ganyan. So, ayun. Or minsan, ang ginagawa ko, kunwari, kung taga saan siya, para hindi na ako mahirapan. Kunwari, taga Canada. 'Di ba? "Friend, nasa Canada ka, 'di ba?" Ganyan. Sabihin niya, "Oo, nandito ako sa Canada." "Uy, sakto kasi naghahanap ako ng partner diyan, may i-expand akong business. Naghahanap ako ng point partner diyan sa Canada. Eh, naisip kita. Naalala ko nandiyan ka or nag-post ka ba nandiyan ka kaya nakita ko." Mga ganyan. So, may reason, parang you create a reason bakit mo kinakausap yung tao. Ganyan. Or bakit siya yung naisip mo. Minsan kasi nag-iisip sa, bakit ako? Mga ganyan. So, sabihin mo na, 'di ba? Ayan, or kung ano naman, kung mga kaibigan mo, i-catch up mo lang, 'di ba? Yung kahit dun mo simulan, "Uy, long time no see na, catch up tayo." Mga ganyan. So, pwede naman yon. Ayan, puwedeng sa catch up mo, puwedeng hindi mo pa ma-invite pero makuha mo yung mga needs nila, o 'di ba? Or dun mo isingit na, "Eh, sakto may ginagawa akong business." Ayan, mga ganyan. So, ayun. Anyway, may i-she-share ako isa pang story. So, eto, kaka-ano ko lang kasi sa kanya, kaka-invite ko sa kanya ng catch up, 'di ba? So, eto guys, na-meet ko 'tong tao na 'to sa nail salon, o 'di ba? Dito kasi sa may condo namin, merong nail salon dun sa may kabilang kanto lang. Doon ako linis ng nails, ganyan. Eh, may katabi ako doon. O, di ba? Make every opportunity. Eh, yung katabi ko, mukhang friendly, napangiti, ganyan. So, ang sikreto dyan, mag-smile ka lagi. Di ba? Para mukha kang approachable. So, nagpapa-nails ako, dumating siya. Parang suki rin siya doon. Sabi niya sa akin, sabi niya, "Ay, hello," ganyan. Natin niya yung mga staff. Tapos ako napatingin, tapos ngumiti din ako. Tapos, di napatingin, ngumiti din siya. Tapos sabi ko sa kanya, "Lagi ka dito?" Ganyan. Umupo siya katabi ko eh. "Lagi ka dito?" Sabi niya, "Medyo, pero bago pa lang, kasi dati sa iba ako, ganyan, ganyan." Tapos sabi ko, "Taga saan ka?" Ganyan. Dan ka, dito naman ako, ganyan. Huwag ka lang tanong ng tanong, mag-share ka rin ng info about you. Mukha kang reporter pag tanong ko lang ng tanong. So, sabi ko sa kanya, "Taga dito ka?" "Taga dito naman ako sa ganyan." So, parang nagtanong ka pero magsha-share ka rin about you. So, ayun. So, hanggang sa parang medyo close na kami. Tapos, kuwento-kuwentuhan lang. Di ko naman invite agad. Sabi ko sa kanya, "Add kita sa Facebook. Connect tayo. Dito lang naman tayo. Magkapit-bahay pala tayo." Ganyan, ganyan. So, ayun. So,
in-add ko siya sa Facebook. Syempre, yung profile ko, dapat na-curious, di ba? So, yun, medyo na-curious sa ginagawa ko. Pero di ko pa siya ini-invite. Tapos yun, last year ko siya na-meet. Pero last year din kasi, pabalik-balik ako ng Jensen, ng ganyan, kung saan-saan ako napunta. Tapos, pupunta ako ng ibang bansa, napunta akong Korea, napunta akong Greece. So, nakikita niya yon sa Facebook ko. So, minsan nagko-comment siya, uy, kung saan-saan ka, ah. Tapos sabi ko sa kanya, oo nga eh. Sabi ko, uy, pagbalik ko ng Pinas, or pagbalik ko ng Manila, ano tayo, catch up. Ayan, sabi ko sa kanya. So, ngayon, eto na nga. Bumalik na ako dito, di ba? So, pinalo up ko siya. Sabi ko sa kanya, nakita ko siya nag-like ng my day ko. Sabi ko, uy, kamusta na? Sabi niya, Bibi tawag niya sa akin, hindi ko nga alam bakit. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung nandito siya ngayon. So sabi ko sa kanya, uy, Bibi, kamusta na? Sabi niya, lagi akong nasa salon. Lagi kang wala. Tapos sabi ko sa kanya, long time no see. Andito na ako sa Pasay, kita-kits tayo. Sabi ko, nagpupunta rin ako doon, di lang tayo nagta-timing. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, oo nga, kita naman tayo. O, di ba? Friendly. Tapos sabi ko sa kanya, saan ka bukas? Sabi niya, dito lang sa bahay. Sabi ko sa kanya, uy, kita-kits tayo. Available ka ba mga hapon? O, di ba? Invite na agad. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, ah, sabi ko, saan ka ba na nga nakatira? Tapos sinabi niya yung location niya. Sabi ko, uy, sige, sakto. May malapit ditong coffee shop sa atin, banda. Doon na tayo magkita. Sa anong oras ka pwede? Anytime daw. So, sinet ko siya 4 p.m., ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, papamit ko yung fiancé ko. Yes, ganyan. Sabi ko sa kanya, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, actually may rin ako, may business proposal ako sa iyo. Pero mamaya na bukas natin pag-usapan. Sabi niya, sige, sige. Negosyante rin kasi siya. Nalaman ko nung nasa Nila Salon kami, may-ari siya ng pwesto sa market. O, diba? Bongga, negosyante rin pala. Tapos, ayun, edi nagkita kami. So, ngayon, nung nagkita na kami, chika-chikahan, ganyan. Chika-chikahan kami, and then, tapos, sabi ko sa kanya, kamusta pala yung business mo? Sabi, okay naman, pero kakabalik ko lang din sa negosyo, ganyan. Sabi ko, uy, big time ka na dyan sa negosyo mo, ha? Sabi ko, pero ano ka pa ba? Open ka pa ba for ibang business? Baka kasi hindi mo na rin naman kailangan. Tapos sabi niya, hindi no, why not? Diba kung maganda naman? Sabi niya, ganyan. Sabi ko sa kanya, ayun nga, yung sinasabi ko sa'yo, may proposal kasi ako. Right now, kasi nag-expand kami ng negosyo namin. Familiar ka ba sa dropshipping model? Sabi niya, hindi masyado. Tapos sabi ko, uy, sakto, sige, pakita ko sa kanya. Tapos alam mo ba, never pa niyang narinig yung Usana. Grabe. Sabi ko sa kanya, ito, may partner kaming US company. Familiar ka sa Usana? Kami yung, nagdi-distribute ng mga products nila. Tapos sabi niya, hindi ko pa alam yan. Sabi ko, grabe, hindi niya alam. So, presentan ko. Gustong-gusto niya. Ayun, nag-join na siya. Last week, na-enroll ko din siya. O, di ba? So, nakakatuwa, no? So, from a nail salon katabi, di ba? To your newest sponsor. So, grabe. Lahat talaga ng lugar, may prospect yan. Kakausapin mo lang. Meron nga ako isang experience, katabi ko sa pila, sa drugstore, parang magta-travel kami noon, bibili ako ng mga anti-allergy just in case, di ba may makain na hindi okay. So, ang haba ng pila. Yung katabi ko, parang naiinip na rin siya. Sabi ko sa kanya, sa SM yun, sabi ko sa kanya, ba't kaya ang haba ng pila? Ayan, kahit ano, di ba? Tanungin mo lang. Ba't ang haba ng pila? Parang hindi nagalaw. Tapos sabi niya, oo nga kanina pa ako dito, ganyan-ganyan. Ay, talaga po ba? Anong oras po kayo pumila? Ganyan-ganyan. Mga 30 minutes na ako, grabe pala. Bakit kaya? Tapos sabi niya, parang isa lang yata yung tao doon. Di, ang usapan namin about doon lang sa pila. Tapos sabi ko sa kanya, taga saan po kayo? Mga ganyan. O, di ba? Yun na, umpisa na yun. Taga saan? Ganyan. Talaga po. Sabi ko, ako po taga dito lang din. Sabi ko, dito po ang bahay niyo or work? Tapos sabi niya, bahay ko QC, dito ang work ko. Ko sa accounting, ganito, ganyan. Accountant din po kayo. Tapos common na namin yun, di ba? Accountant din po ako, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, hindi ako yung pinaka-CPA, yung kapatid ko. Tapos ako, lang, ganyan, ganyan. So, in short, dami namin napagkwentuhan. Sabi ko sa kanya, add ko po kayo sa Facebook, ganyan. Ayun, friends na kami. So, friends lang kami. So, after a month, in-invite ko na siya, di ba? So, ang dami niyong pwedeng makuha ang prospect kahit saan. Hindi ko naman sinabing invite nyo agad di ba? You can just, build conversation, di ba? Get to know people, add nyo lang, di ba? Ayun, add nyo lang nang i-add sa social media nyo para, maging, makabuild kayo ng relationship. So, ayun. Anyway,
Ano na ako, matatapos na ako ngayon. So, in setting appointment, very important pala na pag nagse-set ka ng time, always give an option or suggest a schedule. Wag na wag yung kailan ka pwede. Ayan, wag na wag yung ipapasa mo yung bola sa prospect mo, yung sila magde-decide sa schedule. So, wag ganon. So, ikaw yung magbigay ng option or mag-suggest ka ng schedule. So, pwedeng alamin mo muna yung work schedule niya para pag nag-suggest ka, swak din. 'Di ba? So, paano ba schedule mo? Sabi niya, Monday to Friday, work ako ng 9 to 5. Sabi ko, sige, pwede tayo kahit after work mo na lang. Okay ka mga 6 to 7. This Tuesday, available ako niyan. Pansin nyo, may posture kasi pag sinabi mo yung availability mo. 'Di ba? Kasi ma-feel niya na busy rin to. Ganyan. Kesa yung kailan ka pwede, ganto ganyan. Tapos pwede ka ba ng ganito, ganyan. So, pero may dating kasi yung parang this Tuesday ako available or actually tomorrow meron akong extra time so gantong ganyan. So alam mo yon, merong posture kapag ikaw yung nagsasabi na ito yung availability ko din. Ganyan. Tapos makikisabay siya doon. Okay? So ayan, last few tips before we end. Ayan, always schedule your power hour. So make it a daily habit na meron ka talagang at least 1 hour, 1 to 2 hours set just to focus on prospecting, inviting. Sabi nga, keep the main thing the main thing. So prospecting is inviting, that is the main thing of our business. Kahit ang dami mo nang ginawang mga slides at ang dami mo nang post, 'di ba? Pag hindi ka nag-a-approach, 'di ba? So wala pa rin 'yon, 'di ba? So always keep it in your schedule na meron ka talagang prospecting, inviting time. And every time magpo-prospecting, inviting ka, set an undivided attention. So kumbaga, prospecting, inviting, yun lang talaga ang gagawin mo. Okay? Pangalawang tip ko sa inyo, sorting. Ayan. Minsan effective din to sa akin eh. 'Di ba sa dami ng mga kinakausap mo. So, you sit down and list down yung mga potential prospect. Hindi yung, ako sino yung online yun na lang. Ganyan. Kasi, maganda rin yung napag-aaralan mo yung mga prospect mo. Tapos, identify mo, ano nga need na to. Sige, i-invite ko na to. Or eto, catch up lang to. So, during those process, yung pag nagsasort ako, doon ko dinidetermine kung i-approach ko na ba to, or i-catch up muna, or kakamustahin lang, or what, ganyan. Or yun, pwede mo ring gauge yung mga online, pwede mo ring gauge yung mga nag-like sa'yo, sino doon yung mga pwede mo nang i-invite, sino yung medyo, pa lang, papalalimin mo pa, ganyan. So, ayun, sa akin kasi sina-challenge ko rin yung sarili ko. So, kunwari, nagsasort ako ngayon, ito mga pwede na to for invite na prospect, na form ko to mga last month pa, last week yan. May notebook ako na na-monitor ko yan. Sino yung mga kausap ko. Ayan, mahirap kasi pag lahat babalikan mo sa messenger. 'Di ba? Isulat mo para naka-separate na yung mga names. So, isort mo yan. Tapos yung challenge ko yung sarili ko. Pag nag-decide ako na lahat to invite, sesendan ko na lahat ng invitation, tapos i-check ko na lang. Ganyan. Parang rin siya, pang tanggal ng fear and kaba, 'di ba? Minsan kasi pag sendan ko ba to o hindi, pero pag nasa papel lang, ito sesendan ko. Mas matabang ako doon. So, kaya 'yon, kaya pag na-decidean ko nang sesendan ko 'yan, checkan ko. So, dire-diretso lang ako. Ganyan. So, and then lastly, energy booster. So, ewan ko sa inyo, pero ako kasi, iba yung energy ko kapag pag nag-i-invite, kapag nakapag-exercise ako or nakikinig ako sa music or nag-attend ako ng training, ganyan. Tama ba? Napansin niyo ba 'yon? Parang after training, parang lahat talaga gusto mo nang kausapin, 'di ba? May pumapasok na pangalan. Kaso tinulog mo, o 'di ba? Bukas takot ka na naman, o 'di ba? So, alam mo 'yon, guys, you have to create the atmosphere. Kailangan mong ma-trigger yung mga feel good hormones mo. Kasi pag feel good ka, ang bilis mag-invite. Pero may mga moment na hindi mo feel mag-invite kasi wala ka sa mood or takot ka, ganyan. So, you have to trigger that feel good hormones. So, nasa sayo yan kung ano yung nakapagpa-feel good sa'yo. So, ayun, exercise, malaking factor yan. Kasi motion creates emotion. Kapag nagmo-move ka, ayan, lalo na tayo, lagi na nakaupo, no? So, pag nagmo-move ka, tumataas yung energy mo. Ayan, ako madalas yun nga, napapatugtog ako ng mga music, ganyan. Or yun nga, minsan, sasaglit ako or magwa 1 hour ako ng, itong mga kata-motivate on training na to. Or magre-review ako ng mga trainings. Tapos after that, application. Ganon. So, yun yung ginagawa ko. So, ini-improve ko yung mood ko, energy ko, bago ako mag-invite. Ayun, para tuloy-tuloy. Ganyan. Okay?
So, hopefully natututo kayo. Siguro, ito na yung pinaka-last tip, 'di ba? Kahit gaano kaganda yung mga tips na binigay ko, meron at meron magno-no dyan, 'di ba? Kasi in reality, some will, some won't, so what? Someone is really waiting. Kung may magno-no, meron din mag-yes. 'Di ba? At nag-aantay na sila sa inyo, guys. So, meron at meron dyan. Tuloy-tuloy ka lang sa pagkausap para mahanap mo sila. And wag na wag kang susuko talaga. So, ayun, enjoy mo lang yung journey. Wag kang sobrang ma-pressure, but embrace yung process ng prospecting, inviting. 'Di ba? Kung hindi ako ganyan kasi hindi ako ganyan, hindi ako makasalita, ako rin po, 'di ba? Kung alam nyo lang, yung social media ko, like years ago bago mag-Yosana, yung post ko, like ko, 'di ba? Tapos parang patay na Facebook lang yan. So parang wala talagang hindi active and all, hindi ako makausap. I was a nerd, 'di ba? Pero lahat talaga natututunan. And kung nangyari sa akin, natuto ako dito, ayun, matututo din kayo. So, ano lang, just trust the process. Trust nyo yung mga coach nyo. And enjoy nyo yung prospecting, inviting, and yung growth na mangyayari sa sarili nyo. Alright? So, I guess yun lang for this morning and for the evening sa ibang bansa. So, thank you so much for listening and I hope may ma-contribute ako sa inyo. Yun, thank you. Thank you so much, Mentor Jenna. Grabe. So guys, can you please type thank you, Mentor Jenna. Grabe yung thank you so much, Mentor Jenna. Sobrang dami namin natutunan ngayon, especially no yung right mindset. Yun talaga yung pinaka-foundation talaga ng ating dapat ng prospecting and inviting. Always have a right mindset para mabigyan natin ng right approach, no, yung ating mga prospects. So, thank you, Mentor Jenna. How about you, Tita Ermi? May mga takeaways po ba kayo, Tita Ermi? Ay, nakamute si Tita Ermi. Yan. Okay na. So yeah, still right mindset is very important then para maka-invite at yun, kailangan um magkausapin lang, huwag matakot. Kumausap ng mga tao. Yan lang siguro. Yun, tama. Tama, di ba? We'll never know. Nasa pila, saan ba yun? Nasa salon, di ba? Pwede natin makita talaga yung mga prospect. Unlimited talaga yung ating prospect. Mentor, may time pa po ba kayo for 3 questions, Mentor? Ayan. So guys, if you have questions, you can type. Ayan, you can type po yung questions nyo in the chat box para basahin natin at itanong natin kay Mentor Jenna. Ayan, may mga question. Hala, how to be you daw po, Mentor Jenna. Ayan, may from Mentor Gabe. Grabe, Ayan. how to be you din, Coach Gabe. Mas magaling yan sa akin eh. Ayan. Parang wala nang tanong. Wala na po bang tanong? Parang sulit na sulit po, Mentor Jenna. Grabe namin natutunan. Parang, ayan, how to invite high-profile people daw po, Mentor. Ayan. Anyway, good question. Ang kahit high, ano yan, profile, depende kasi sa closeness nyo. 'Di ba? Kasi may mga high profile na kapatid mo lang, 'di ba? Meron din mga high profile naman na totally hindi kayo close. So again, it's all about building relationship. So ang naaalala kong na sobrang high people na kinausap ko diyan is ah yung president ng company namin before. So, ako yung accountant doon sa company. Nag-resign na ako noon. Tapos, gusto kong matap yung president. O, di ba? Ang tapang. Yung president, mayaman na yun. Kita ko ako sweldo nun kasi ako yung accountant eh. Pero, syempre, tumatanda din siya. So, about health ba? Ganyan, nag-iisip din ako about health na ba to? About ganito. So, parang, sabi ko, sige, ganito na lang. Dahil di naman ako medical professional, baka pag inalo ko siya ng health agad, baka di niya ako pansinin. O, di ba? Lalo na, researcher siya. So, UP graduate. So, sabi ko sa kanya, mabait yun sa akin. Sabi ko, Miss Nini, sabi ko sa kanya, pwede bang mag-ask ng favor? Favor yung sabi ko sa kanya. Meron kasi akong, I'm actually connected sa isang US company. Tapos sabi ko sa kanya, meron akong
project dito, nag-expand ako ng business. Magpapahelp sana ako sa'yo. Since expert ka na rin sa maraming bagay, papakita ko sana sa'yo yung ano ko, sabi ko sa kanya, yung presentation deck ko or proposals ko. Ganyan. Tapos, ayun, pumayag siya, pero parang ang dating kasi, help approach lang siya. Ganyan, tutulungan niya ako. So, pagdating namin doon sa venue, doon ko nilinaw sa kanya, actually, aside sa inaaral ko to, naghahanap na rin ako ng potential, partners for this. So, maybe, while sharing this to you, pwede mo ring i-check if there's something na gusto mo rin na, tawag doon, pwede mo rin gawin. Or, yun. Tapos, nag-present na ako. Kasi kung hindi ko babaguhin yun, kunwari nag-present ako tapos ang mindset niya is i-check niya lang yung deck ko. Pwede magiging assessor ko siya or what. So, pag mga ganong approach, kailangan mo siyang baguhin sa priming mo. So, kailangan mong isabihin sa kanya na, actually, aside from that, gusto ko rin maghanap ng partner, kaya naisip kita. Ganyan. Pwede mo siyang sabihin on inviting pa lang or sa priming. Ganyan. So, nung nagkita kami, present ko everything. Actually, sobrang nagustuhan niya yung Yusana. So, hindi naman talaga nakakahiya ang Yusana. Sobrang ganda talaga. So, ayun. Anyway, ano pa ba? High profile. Pwede ring business. Kasi alam mo ba, kahit high profile yan, still, naghahanap sila ng negosyo. Meron pa ako isang in-approach. Ano naman to? Parang isa sa mga operations manager namin noon sa SM. Tapos may business din yon ganyan. Tapos in-approach ko siya, sabi ko sa kanya, ano pa lang ako noon, 22, 23. Sobrang bata ko. So parang sobrang layo namin. Pag sinabi ko na may business ako, feeling ko, iisipin niya small time. Kasi nga, ang bata ko pa eh. Tapos, empleyado lang din naman ako doon sa SM. Tapos, di naman na ako superior doon. So parang, pag sinabi kong may business ako, iisipin nun, small time lang ang negosyo nito. O pag part-time, di rin bagay sa kanya. So, in-approach ko siya, sabi ko sa kanya, ano, sir, may family business kasi kami. Naghahanap kami ng potential na partner. Naisip kita since ikaw yung alam kong magaling na sa operation. Kaya yun, maganda yung deal na nakuha namin. Baka pwede ka dun. Ganyan. So medyo pa third party siya. Pero ayun, kung hindi naman family business naman talaga namin to, bakit ba? Nandito yung kapatid ko, nandito yung nanay ko, nandito yung tama naman, di ba? So, family business. So, hindi na siya masyadong nagtanong kasi nga family business. O yun, tip ko rin yun sa inyo para maiwasan nyo yung mga pakadaming mga questions na anong company, anong ganito. Pag sinabi nyo family business, di na yung magtatanong ng marami. Di ba? So, ano pa? Eto, meron akong isang ginawa. Naman, parang medyo boss din to. Sabi ko naman sa kanya, nagpi-freelance ako sa isang US company. Tapos, naghahanap sila ng mga partner na pwedeng maging director dun sa online expansion. Naalala kita kasi feeling ko qualified ka. Ang ganda ng compensation. Tapos, di na-curious siya. So, mas mataas siya sa akin, pero mas mataas din naman yung in-offer ko sa kanya eh. Kasi ako, freelancer, ang broadcast ko. Siya, director ng operation ng expansion. O di sabi niya, sige nga, check ko yan. O di ganun. Diba? Tapos panamit ko sa director. O diba? So, nag-join yun. So, mga ganyan. So, maging creative lang tayo, guys. Diba? Ano pa? May tanong daw. Ako na magbabasa. Ayan, anong tamang approach yung umoo sa'yo, tapos sinabi niya, mag-iipon muna siya. Gusto mo lang pa-follow up ba? Wait lang, umoo pa lang, pero hindi pa napepresentan. Tama ba? Mag-iipon, pero hindi pa nga napepresentan. Correct, inviting pa lang naman, no? Done na daw po, mentor. Follow up na pala talaga. Sorry naman, akala ko inviting pa rin yung tanong mo. So, mag-iipon pa. Sama mo lang sa training kasi exposure. Marami na akong ganyan yung wala talagang pera. Tapos ang ginagawa ko, sige, okay lang, no problem, ganyan. Sabi ko sa kanya, pero sige, para ma-help out kita habang nagre-raise ka ng funds mo, sama kita sa mga trainings na iba. Tapos i-build up mo yung training, hindi yung sama kita sa training. Kailangan kasi may posture ko pa rin, diba? Sabi ko sa kanya, alam mo friend, actually, ito yung pinaka nagustuhan ko sa iyo sa na part. Kasi yung mga na-access namin training, sa totoo lang binabayaran sa labas to ng 50,000, 100,000. Dito libre lang namin nakakuha. Pero dahil, alam mo na, malakas ka sa akin.
habang nag-iipon ka, isasama na kita doon sa iba lang doon sa kaya ko lang isama ka. Yan, sabi ko na training. Sabi ko kasi at least habang nagre-race ka, natututunan mo na paano gawin. Or kung manghiram ka man, mabilis natin mababawi kasi alam mo na kung paano ginagawa yung negosyo. Tapos ayun, build up ko yan. Tapos sabi ko, meron kaming upcoming, balikan kita kung pwede kitang maisama doon. Ganyan. Tapos yun, i-invite ko yan sa training. Ngayon, may maririnig na ibang people, 'di ba? May ibang magko-closing. Grabe, ang gagaling ng mga mentors dito. Eh, di na ako nahirapan, 'di ba? So ngayon, yung mga coach, sila na yung nag-convince. O marami akong ganong kwento, yung hindi makagawa ng paraan. Hindi naman problem talaga ang money. Ang money, nagre-reflect yan na problem pag may doubt, may fear. So, and usually, na-answer yung pag nasasama mo siya sa training, napapa-follow up mo, ganyan. Or napapakausap mo ulit sa mga coach. Kasi na-address yung mga ibang fear and doubts nila. So, ayun, kaya nakakagawa ng paraan. So, ganun siya. Aside sa training, pwede mong pakausap nga ulit sa director. So, usually, good news approach, napaka-effective pa rin yan. Ako nga nadaan sa ganun eh. Kasi wala akong pera pan-join eh. Sabi lang ng friend ko, may good news ako sa'yo, di ba pera na lang kulang mo? Oo, friend, sabi niya. Eh, at that time, hindi lang pera. Ang dami kong tumatakbo sa utak ko, yung mga doubt and fear ko. Di kaya ko ba yan, mga ganyan. Tapos, ang sinasabi ko lang, wala pa akong pera. Tapos, ang sabi niya sa akin, sakto, may good news ako sa'yo. Akala ko papautangin ako, hindi pala. Di ba? So sabi niya sa akin, balik ka, pakausap kita dun. Sabi ko, may good news ako sa'yo, balik ka dito sa office, magkita tayo ulit. Hindi excited ako. Pagbalik ko, hindi naman pala ako papautangin. Pinakausap lang ulit ako sa ibang mga coach. Pabibigyan kita ng tip. Marami, ito, alam mo ba, wala rin yung pan-start. Nung una, na-disappoint ako kasi akala ko, di ba? Pero nung napakausap na ako, grabe nag-boost up ulit yung confidence ko, yung alam mo yon. So, ayun, nakagawa naman ako ng paraan. So, ayun, magandang mga process pagdating sa follow up. Ganyan, lalo na pag mag-iipon lang yung Okay. Ayan. So, Yun. Ayan, meron pa. Mentor, paano po replyan pag sinabing bakit ka pala na chat? Ang daw po kasi. Attitude. may attitude. Actually, yung nagtanong fiancé ko po yun. Nakakainis, di ba? Okay. Joke lang. So, ayan, ano ba yan? Paano replyan pag sinabing bakit ka pala nag-chat? Ganyan. Actually, depende kasi sa relationship nyo. So, kapag kasi pagka hindi mo sobrang close yung tao, minsan may tendency silang mag-chat ng ganyan, lalo na pag may attitude. Sa akin kasi, I'll be more direct kung hindi ko naman super close. 'Di ba? Actually, ganun yung ginagawa ko. Pag hindi ko sobrang close, pero gusto ko na siyang invite. So, mas direct ako sa kanya. Kasi nga naman, di kami yung close para magkamustahan. So, mas madalas, I'll say agad yung intention ko. Uy, friend, may tanong pala ako. Ganun na agad, pag hindi kami close. Para pag nagtanong, ba't ka nag-chat? Ayun nga, may tanong ako, di ba? Kulit mo, charot. So, alam mo yon, at least hindi niya ako matanong. Pero kunwari, ah, nag, hindi kami, gusto ko lang siyang i-form. Usually, maghahanap ako ng post niya na magtatanong ako about it. Uy, nakita ko kasi nag-post ka sa ganito, ganyan. Or whatever, ganyan. Nahanap ako ng way na, yung common namin is itatanong ko sa kanya. Ayan, pero ako usually talaga, pag hindi super close, more on direct ako. Kunwari, uy, tama ba? Kasi di ba Batangas ka? Sakto may ina-expand kasi kaming business dyan. Eh, naalala ko taga dyan ka, kaya nag-chat ako. Ganun. Di ba? So, more direct. Tapos, dun mo na lang siya i-form sa gitna. Kasi hindi naman kayo super close. Eh di, at least nasimulan mo na may intention ka kung bakit mo siya sinat. Tapos, sa gitna, dun mo na sabihin yung, saan ka na pala ngayon? Or kamusta ka na? Ganyan, ganyan. So, ganun siya. Sa gitna ko na lang yun isisingit para at least hindi siya masyadong magtaka. Ayan, pero kung kunwari na-experience mo na yan, ba't ka ba nag-chat? 'Di ba? So, ayun, yung tinuturo ko kasi right now is more on prevention para hindi na maulit yung mga ganyan. Ma-attitudean tayo ng mga tao. Ganyan. O, ayun, pag ganyan, kunwari, nagtanong, ba't ka pala nag-chat? Actually, didiretsuhin ko na yan. Uy, may tanong kasi ako. Ganun na. Kaysa yung babalik ko pa sa, kamusta? Eh, ganyan na nga yung attitude niya. So, parang syempre, mas ma-awkward akong i-invite siya after kung hindi ko pa siya dedirektahin.
So, ayun. O kunwari, wala lang, naalala lang kita kasi nadaanan kita sa Facebook. Ayun, okay lang din naman yun. Pero parang, alam mo yung pag ganun, minsan mahihirapan ka siyang itawid papunta dun sa biglang i-invitein mo na. Unless, during your conversation, may lumabas siyang need, tapos isasuggest mo yung ginagawa mo. Ganyan. Ayan, hopefully nakatulong, babe. Charot! Thank you, mentor. Grabe. Ayan, sige. So, ano siya talaga, kailangan timplahin. Ayan, timplahin. The bottom line here is timplahin natin kung yung level of closeness natin dun sa tao na kinakausap natin. May it be high profile ba yan? Or yung mga may attitude na mga ano natin, prospects. So, one last favor, mentor. Pwede po ba kayo magpa-photo op sa inyo, mentor? So, I'm Or, requesting everyone to please turn on your cameras and ayan, medyo madami tayo ngayon. So, ayan. So, ready? In 3. Ayan. Nag-open cam pa yung iba. Ayan. So, ready? 3, 2, 1. Smile. So, smile lang